Ang pagsisikap na makasungkit ng mga world title belts para ibandera ang bandila ng mga Pinoy sa buong mundo bago nagtapos ang taong 2023 ay ganito kasaklap ang sinapit ng ating kababayang Pinoy na si Marlon the Nightmare Zambales sa kamay ng halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Sa pasimula naman ng taong 2024, ganito naman ang sinapit ng pretty boy na si Jerwin Ancas sa kamay ni Takuma Inoue. Kung winakasan ng taong 2023 na walang mga world champion ng mga Pinoy at sinimulan pa rin sa taong 2024 na naglawang parang bula ang pagkakataon na may Pinoy na maging world champion. Pero mabuti na lang dahil nakabawi ang ating kaubayan na si Melvin Jerusalem at nagtagumpay siya na nakuha ang WBC minimum weight world title sa kamay ng Hapon si Yudai Shigioka. At si Jerusalem lang ang tanging world champion ngayon sa Pilipinas na hawak ang isa sa mga major world title belts. Kaya naman, ngayong July 20 sa taong kasalukuyan sa Tokyo, Japan, susubukang madaragdagan ang bilang ng mga world champion sa Pilipinas dahil dadayuin ng asero ng Pinas ang baluarte ng kampiyon ng Hapon na kilala na may mapangwasak na lakas, mautak sa laban, mas mahaba at mas matangkad at higit sa lahat, nasa kanya na ang lahat ng mga bintaye, nilalaban mismo sa kanyang baluarte, Junto Nakatani. Ang WBC Bantamweight World Champion, kontrayan sa asero ng Pinas, Vincent Asurabio. Madaragdagan nga ba ang mga bilang ng World Champion ng Pilipinas o mabigo pa rin ang ating mandirigma at ito pa rin ang kanyang sasapitin? May 13, 2023. Ito ang unang subok ni Asurabio na mawi ang WBO Bantamweight belt sa Pilipinas. Ang belt kasi na ito ay hawak ni John Riel Casimero na binakla sa kanya na pinaglabanan nila ni Jonas Sultan at ni Paul Butler na sa huli ay napasa kamay pa rin ito ni Naoya Inoue hanggang naging bakante na ito at pinaglabanan ni Asurabio at ni Jason Maloney. Nabugbog man ni Asurabio itong si Maloney na nabigyan ng isang magandang laban. Pero hindi pa rin sapat ang ginawa ni Asurabio para pumanig sa kanya ang mga hurado at natalo siya by majority decision. Kaya naman, nabigo siyang maiuwi sa Pilipinas ang WBO Bantamweight belt. Sa ngayon, ang WBC belt ay hawak na ngayon ni Junto Nakatani at nahawakan din ito ng legendary Pinoy boxer na si Nonito Donaire Jr. Pero natalo siya sa mas batang si Alejandro Santiago na tinalo naman ni Nakatani. Kaya sa pagkakataong ito ay susubukan na naman ni Asurabio na baklasin ang WBC belt at may way muli sa Pilipinas. Sa ngayon mga kwento ay ating sisilipin ang tail of the tape ng dalawa. Itong si Nakatani ay mas kakabata kay Asurabio na 1 taon lang dahil si Nakatani ay 26 anyos. Habang itong si Asurabio naman ay 27 anyos. Si Nakatani ay may 27 wins, walang mancha ang kartada, may 20 knockouts, may 27 total bouts, 74% ang kanyang knockout percentage, may tangkad na 5 feet 7, may reach na 67 inches at kalwete naman ang kanyang fighting stance. Habang itong si Asurabio naman ay mayroong 19 wins, 4 losses at 40 knockouts, may 23 total bouts, 61% ang kanyang knockout percentage, 5 feet 5 ang height, may reach na 65 inches at orthodox ang kanyang fighting stance. Base sa tail of the tape ng dalawa ay masasabi natin talaga na mas yamado itong si Nakatani kaysa sa ating pambato. Ibinunyag pa ni Nakatani na ang kanyang inahasa ngayon ay ang kanyang mabilis at malakas na counter na pwedeng mapabagsak ni Asurabio tulad ng ginawa ni Nakatani kay Andrew Maloney. Ibinunyag naman ni Nakatani na bistado na niya ang estilo at diskarte ni Asurabio na kung saan handa na si Nakatani kung ano nga bang gagawin ni Asurabio kung magbitaw na siya ng kanyang pamatay na right straight at may malakas at mabilis na left hook agad. At para hindi makakapasok itong si Asurabio, inamin ni Nakatani na dapat ang kanyang gagawin ay talagang gagamitin niya ang kanyang bintay sa haba ng kamay at tangkad. Dahil gusto ni Nakatani na si Asurabio ang sasabay sa kanyang indak at hindi niya hayaan na makapasok itong si Asurabio at lalabanan ng dikitan. Ibinunyag naman ni Asurabio na alam na kung paano niya tatalunin itong si Nakatani dahil sa tulong ni Manny P. May ibinulong daw sa kanya itong si Manny P. kung paano ilampaso si Nakatani na alam ni Asurabio na hindi siya talaga mananalo kung hindi niya mapabagsak itong si Nakatani. Kaya mas maganda
na knockout talaga ang sasapitin ni Nakatani. Dalang niya naman na sa Japan ang laban. Kaya naman, ang tanong, kaya nga ba ito ni Kabayan? Walang ibang paraan dito sa Asolabio kundi ang pasukin at wasakin ni Asolabio ang depensa ni Nakatani. At dapat talaga na makuha niya ang tamang distansya para makatama ang mga power shots niya. Mangyagakwento, may punto din naman si Asolabio na dapat itong si Jonto ay kanyang matikiyaw. Mahirapan pero dapat na magawa ito ng ating pambato o sa punto sa ilamangan niya ito. Kaya sana suportahan natin ang ating kababayan. Sa tingin niyo kakwento, kaya bang maging world champion ng Acero? May bagong boxing world champion na kaya na Pilipino? Kaya naman mga kakwento, lahat ng mga Pilipino, sama-sama tayong suportahan ang nag-iisang Acero. Kaya naman, good luck sa iyo, Vincent Asolabio. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at may-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento ay syempre, shoutout mo muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kaya kwentong Don Michael Duaban, kaya kwentong Chan Chi, kaya kwentong Michael, kaya kwentong Kator Nichols, at ikaw kwentong nanunod yung shoutout siya dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po aring susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.